Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen, Kabanata 32, Ikaw ba si Long Chen? Ako ay, nagulat si Long Chen dahil hindi niya kilala ang taong ito. Perpekto, sa utos ng Pavilion Master, naparito ako para ibigay sa iyo itong invitation card. Ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natuwa. Young Noble, maaaring hindi mo ako nakikilala, ngunit ang aking abang sarili ay isang attendant ng Huayon Pavilion. Lalo akong naparito upang anyayahan ka sa aming taunang auction. Panipi tuldok, ngayon lang naintindihan ni Long Chen. Siya ay hinihila sa isang uri ng trabaho sa negosyo. Kung tungkol naman sa pagiging attendant, mas tamang tawagin na lang siyang foot runner. Malaki ang pagkaunawa ni Long Chen sa Huayon Pavilion na ito. Ito ang pinakasikat na auction house sa Phoenix Tri-Empire at napakalaking pag-iral. Bagamat hindi ito maihahambing sa Alchemist Guild, talagang malakas ito. Ito ang pinakamalapit na partner ng Adventurers Guild. Ang Adventurers Guild ay isang alyansa na binuo ng hindi mabilang na mga adventurer. At bagaman ito ay isang maluwag na partnership, mayroon itong maraming miyembro. Ang mga adventurer ay naglakbay sa ilang sa halos lahat ng kanilang mga araw, at bagaman ito ay isang lubhang mapanganib na trabaho, ang mga gantimpala nito ay naaayon din sa mahusay. Lahat ng uri ng kakaibang halamang gamot at magical beast core ay matatagpuan, at kung talagang katawa-tawa ang swerte ng isang tao, posible pang makahanap ng sinaunang mana. Ang mga adventurer ay labis na mahilig makipagtulungan sa Huayon Pavilion dahil sa kanilang sobrang patas na presyo. Ang pagbebenta ng kanilang mga natamo doon ay ang pinakaligtas na paraan upang ibenta ang kanilang mga nasamsam. Ang ilan sa kanila ay hindi napunta sa panganib sa kanilang sarili. Nakikipagdeal sila sa ibang tao o pumatay pa nga ng iba para sa kanilang mga samsam. Ang mga iyon ay lubhang karaniwan. Kung minsan, ang lungsod ay mas nakakatakot kaysa sa ilang. Kaya, ang taunang auction ng Huayon Pavilion ay palaging nakakaakit ng hindi mabilang na mga tao. Pipiliin nila ang pinakapambihirang mga kayamanan na kanilang natipon sa buong taon para sa auction na iyon. Halos bawat auction ay magreresulta sa kanilang kasiyahan sa mataas na bidding. Kaya ang lawak ng kanilang auction ay naging mas malaki din sa paglipas ng panahon. Sa nakalipas na 2 taon, ang kalidad ng auction ay naging napakahusay, at nagtakda pa sila ng mga bagong panuntunan. Imposible na ngayong pumasok ng walang invitation card. At ang mga taong makakakuha ng invitation card ay mga tao lamang na may napakataas na katayuan. Si Long Chen ang unang kabataan na nakatanggap ng ganoong bagay. Magandang bagay ito, Kuya Long. Ngunit kung wala kang sapat na pera, magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras, sabi ni Shou Hao. Ang mga paninda sa auction ng Huayon Pavilion ay lahat ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Ang bawat solong item ay lubhang kanais-nais. Dagdag pa sa ekspertong pag-advertise at pang-engganyo ng auction house, tataas ang presyo sa lahat ng oras. Kung walang pera, inggit ka lang tumingin. Mayroon ka bang listahan ng mga bagay na isino-auction? Tanong ni Long Chen. Ang hamak na ito ay may listahan lamang ng unang 10 bagay. You can have a look, paumanhin ng payat na lalaki. Upang mapanatili ang misteryo nito, ang pinakamagagandang bagay na na-auction ay hindi kailanman papayag ang malik. Tiningnan ito ni Long Chen. Nanliit ang kanyang mga estudyante nang makita ang Star Fusion Grass sa listahan. Ito ay talagang Star Fusion Grass na mahigit 1,000 taong gulang na. Ang normal na Star Fusion Grass ay palaging nasa 10 hanggang 100 taong gulang. Higit sa 100 taong gulang ay bihira. At higit sa 1,000 taong gulang ay ginawa itong isang pambihirang mahalagang kayamanan. Ang gayong kayamanan ay talagang unang bagay lamang sa listahan. Kaya, ang taunang auction ng Huayon Pavilion ay palaging nakakaakit ng hindi mabilang na mga tao. Pipiliin nila ang pinakapambihirang mga kayamanan na kanilang natipon sa buong taon para sa auction na iyon.
Halos bawat auction ay magreresulta sa kanilang kasiyahan sa mataas na bidding, kaya ang lawak ng kanilang auction ay naging mas malaki din sa paglipas ng panahon. Sa nakalipas na 2 taon, ang kalidad ng auction ay naging napakahusay, at nagtakda pa sila ng mga bagong panuntunan. Imposible na ngayong pumasok ng walang invitation card. At ang mga taong makakakuha ng invitation card ay mga tao lamang na may napakataas na katayuan. Si Long Chen ang unang kabataan na nakatanggap ng ganoong bagay. Magandang bagay ito, Kuya Long. Ngunit kung wala kang sapat na pera, magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras, sabi ni Shou Hao. Ang mga paninda sa auction ng Huayon Pavilion ay lahat ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Ang bawat solong item ay lubhang kanais-nais. Dagdag pa sa ekspertong pag-advertise at pang-engganyo ng auction house, tataas ang presyo sa lahat ng oras. Kung walang pera, inggit ka lang tumingin. Mayroon ka bang listahan ng mga bagay na isino-auction? Tanong ni Long Chen. Ang hamak na ito ay may listahan lamang ng unang 10 bagay. You can have a look, paumanhin ng payat na lalaki. Upang mapanatili ang misteryo nito, ang pinakamagagandang bagay na na-auction ay hindi kailanman papayag ang malik. Tiningnan ito ni Long Chen. Nanliit ang kanyang mga estudyante nang makita ang Star Fusion Grass sa listahan. Ito ay talagang Star Fusion Grass na mahigit 1,000 taong gulang na. Ang normal na Star Fusion Grass ay palaging nasa 10 hanggang 100 taong gulang. Higit sa 100 taong gulang ay bihira, at higit sa 1,000 taong gulang ay ginawa itong isang pambihirang mahalagang kayamanan. Ang gayong kayamanan ay talagang unang item lamang sa listahan. Fu Gui, haha. Galing ako sa mahirap na pamilya. Nais ng aking mga magulang na magkaroon ako ng kayamanan, kaya nakaisip sila ng ganoong pangalan. Nahihiyang paliwanag ng payat na lalaki. Ang kanyang paliwanag ay nagdulot din ng kaunting simpatiya kay Long Chen. Tumango, aniya, I am really very interested in buying things. Mayroon din akong ilang mga bagay na gusto kong i-auction. Paano ito gumagana? Lumiwanag ang mga mata ni Fu Gui. Anumang mga kayamanan ay maaaring direktang dalhin sa Huayon Pavilion. Maaari din kaming pumunta sa iyong pintuan para kunin sila. Tumango si Long Chen. Wala pang 1 buwan bago ang auction, kaya may oras pa siya. Pagkatapos magtakda ng appointment kay Fu Gui, umalis lahat si Long Chen at ang iba pa sa restaurant. Long Chen, ang Phoenix Cry Lantern Festival ay 1 linggo mula ngayon. Talagang kailangan mong lumabas, umaasang sabi ni Shi Feng. Ang Phoenix Cry Lantern Festival ay ang pinakamalaking pagdiriwang ng imperyo. Ang walang asawang populasyon ng buong kapital ay lalahok. Napakasigla noon, at ito ang pagdiriwang na pinakaaabangan ng lahat ng kabataan. Lalo na ang mga lalaking walang asawa, bawat isa sa kanila ay magiging parang toro, determinadong naghihintay ng pagkakataong maakit ang atensyon ng isang babae. Para naman sa mga babae, gusto rin nilang makita kung makakahanap sila ng katanggap-tanggap na lalaki. Medyo kontrobersyal para sa mga lalaki at babae na magkasama ng ganito, ngunit sa isang araw ng Phoenix Cry Lantern Festival, lahat ng mga bawal na iyon ay inalis. At ang parehong kasarian ay maaaring mag-party ng ligaw na magkasama hanggat gusto nila. Kaya naman, marami sa kanila ang naghanda ng maaga para sa pagdiriwang na ito. At ang pinaka-nakakatuwang bahagi nito ay ang laban sa numero 1 junior warrior sa kanilang henerasyon. Laging may martial stage kapag pista. Hanggat ikaw ay isang magsasaka at wala pang 20 taong gulang, kahit sino ay maaaring umakyat. Ang unang lugar na labanan ay ang highlight. Hanggat nakuha mo ang titulong yun, hindi na posible na maging low-key ka. Hindi mabilang na mga babae ang magpapadala sa iyo ng mga bulaklak, sapat na para ilibing ka. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nag-aapoy na ang puso ng mga lalaki. Maging ang kalmado na si Shi Feng ay nag-aalab sa pagnanasa. At gaya ng inaasahan,
si Fatio at ang iba pa ay puno ng sigla. Kuya Long, talagang kailangan mong sumama. Kung hindi ka pupunta, ayaw din naming pumunta. Pakiusap ni Matabang Yo. Kung gayon, paano kung wala sa atin ang pumunta at maghahanap tayo ng lugar na mapag-inuman, natatawang sabi ni Long Chen. No, Master Long. 1 taon na nating hinihintay ito. Agad namang nagtampo si Fatio at ang iba pa. Ang ilan sa kanila ay lumuhad at niyakap ang mga binti ni Long Chen, hindi bumibitaw hanggat hindi siya pumayag. Long Chen, kung hindi ka pupunta, sobrang boring. Sa kabisera, ikaw ang pinakasikat sa ating henerasyon. Itinuturing kang numero 1, at kung hindi ka pupunta, mabibigo nito ang hindi mabilang na mga tao, panghihikayat ni Shi Feng. Kailan ako nagkaroon ng ganoong kalaking pangalan? Nagulat si Long Chen. Hindi mo alam? Kahit na ang mga maliliit na bata ay alam ang tungkol dito. Dual martial at pill cultivation na yumanig sa langit at lupa, ang galit na Diyos ng Heroic Assembly House, ang nagbuka ng kanyang mga pakpak at lumipad palabas ng Phoenix Cry Empire, ang taong tumatawa ng mayabang sa 9 na langit. Si Long Chen. Kakaibang tumingin si Shi Feng kay Long Chen. Anong klaseng sitwasyon ito? Paanong hindi ko alam? May mga tula tungkol sa akin. Natahimik si Long Chen. Okay, Kuya Long, lahat ng iyong mga kapatid ay umaasa na masiyahan sa kasiyahan kasama ka. Pero kahit anong sabihin mo, gagawin namin. Si Shi Feng ay hindi katulad ng iba. Itinuring niya si Long Chen bilang kanyang kapatid sa simula, kaya hindi niya kailangang magkaroon ng maraming pag-aalinlangan gaya ng iba. Pupunta ako. Mapait na ngumiti si Long Chen, siya ay orihinal na nagpaplano sa pagsasanay para sa isang karagdagang araw. Si Fatio at ang iba pa ay nagpalakpakan. Para silang nakakita ng eksena ng hindi mabilang na magagandang babae sa harapan nila. Matapos makipaghiwalay sa iba, mabilis na umuwi si Long Chen. Hindi man lang siya kumain ng hapunan, masyadong malaki ang oras na sinasayang niya. Kinailangan niyang agarang dagdagan ang kanyang cultivation base. Bagamat ang Feng Fu Star ay ganap ng na-condense, ngunit ngayong nakakuha na siya ng isang dantian, gusto niyang mabilis na paikliin ang mas maraming bagyo. Sa kasalukuyan ay may 3 bagyo lamang sa kanyang dantian. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagbuo sa kanila, ngunit walang bakas kung paano ito gagawin sa loob ng 9-star hegemon body art sa kanyang mga alaala. Noong nag-condensed ang Feng Fu Star, 3 sa mga bagyo ang lumitaw ng sabay-sabay. Kahit si Long Chen ay hindi alam kung paano ito nangyari. Ngayon, nalaman ni Long Chen na kapag inikat niya ang kanyang dantian, ang 3 bagyo ay iikot din kasama nito. Ang pamamaraang ito ay para lamang sa patuloy na pagpapadala ng enerhiya sa kabuuan niya para sa labanan, at hindi para sa paglilinang. Inilabas ang ilan sa espiritual na enerhiya ng Feng Fu Star sa mga bagyo. Agad silang lumaki ng 10 beses ang laki at ang paghinga ni Long Chen ay naging mabilis sa pag-asa. Ngunit ito ay para rin sa labanan at hindi kung paano linangin ang mga ito. Huminga ng malalim si Long Chen, at saglit na nag-alinlangan. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang chi upang makuha ang espiritual na chi ng labas ng mundo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ito ipinadala sa buong katawan niya ngunit inipon ito sa kanyang Feng Fu Star. Kasunod ng pagsipsip ni Long Chen sa espiritual na chi ng langit at lupa, nagsimulang mabilis na umikot ang Feng Fu Star. Ito ang daan. Tuwang-tuwa si Long Chen, bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Ito ay tiyak na tila mas para sa paglilinang at mas kaunti para sa labanan. Ginagawa ang kanyang makakaya upang magpatuloy sa pagsipsip, ang Feng Fu Star ay unti-unting naging mas maliwanag sa ilalim ng patuloy na pagsipsip. Sa bandang huli, nagmistulang nagliliyab na araw. Boom! Ang Feng Fu Star ay nanginginig, at agad itong lumabog. Kasabay nito, isa pang bagyo ang lumitaw sa loob ng dantian ni Long Chen. Haha, sa wakas nakahanap na ako ng paraan para magpatuloy sa paglilinang.
Kasabay ng pagbuo ng ika-4 na bagyo, nalaman ni Long Chen na ang mga meridian sa loob ng kanyang katawan ay bahagyang lumawak, at ang kanyang buong katawan ay umaakyat sa enerhiya. Mabuti, magpatuloy tayo. Dahan-daang ipinikit ni Long Chen ang kanyang mga mata at sinimulang salakayin ang ika-5 heaven stage. Sa loob ng panloob na bahagi ng palasyo ay ang pag-aaral ng ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay nakaupo habang ang kanyang mga talukap ay kalahating nakasara habang siya ay tahimik na nakikinig sa ulat ng Savage Marquis. Guro, wala pang balitang dumating mula sa Border Suppression Marquis. Ang hukbo ay patuloy na humahawak sa parehong lugar at walang tugon na nagmumula sa mga sulat ng Master, magalang na ulat ng Savage Marquis. Dahan-daang iminulat ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga mata. Sa loob nila ay isang kislap ng malamig na grimness. Anong walang ingat, matigas ang ulo na matanda. Binigyan ko siya ng ganoong katagal ngunit tinatrato niya pa rin ako na parang pushover. Ang Long Tianxiao na ito ay talagang hindi alam ang kadakilaan. Tumanggi pa rin siyang sumuko sa prinsipe pagkatapos ng maraming taon na ito. Tunay na puot hanggang sa puntong karapat-dapat sa 1,000 kamatayan, walang awa na sabi ng Savage Marquis. Sinulyapan siya ng ika-4 na prinsipe at sinabing, alam ko ang tungkol sa mga nakaraang hinaing sa pagitan mo at ni Long Tianxiao. Kung hindi dahil sa suntok niya na yon, malamang na magkaroon ka ng mataas na pagkakataon na umabante sa Tendon Transformation Realm. Ngunit ang lakas ni Long Tianxiao ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang lakas sa militar, kung hindi ko siya titingnan ng ganoon kahalaga. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong matigas ang ulo at hindi ko magagamit. Dahil hindi siya maaaring maging isa sa akin, hayaan siyang maging isang patay na tao. Ang Savage Marquis ay natuwa nang marinig niya ito. Master, may plano ka ba? Sa ngayon ay hindi ang oras para makipag-ayos sa kanya. Gayunpaman, nasayang nga niya ang napakaraming taon ng aking pagsisikap. Kaya patayin mo muna ang kanyang nag-iisang anak. Bilangin mo ito bilang nagbabayad siya ng interes. Walang pakialam na sabi ng ika-4 na prinsipe. Long Chen, paano siya dapat patayin? Nagtanong ang Savage Marquis, medyo tuliro. Ang kasalukuyang Long Chen ay binibilang bilang isa sa mga tao ng Alchemist Guild at iniulat ng chismis na malapit siya kay Grandmaster Yun Chi. Kahit na ang isang prinsipe ay hindi maiwasan ang parusa ng Alchemist Guild. Naayos ko na ang bagay na yon, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tahimik lang na tipunin ang iyong puwersa. Malapit na kaming gumawa ng ilang malalaking hakbang, huwag mong kalimutang huwag makaakit ng anumang hindi nararapat na atensyon. Malamig na utos ng ika-4 na prinsipe. Oo, Master, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong walang kahit katiting na lik, nagmamadaling saad ng Savage Marquis. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa blood condensation realm, kaya ang kanyang martial might ay hindi masyadong outstanding. At dahil nga sa hindi siya masyadong nakakaakit sa mata ay binigyan siya ng pang-4 na prinsipe ng ganoong kataas na posisyon. Siya ay lubos na tapat, at siya rin ay napakametikuloso sa kung paano niya pinangangasiwaan ang mga bagay. Hindi siya nakagawa ng anumang mga slip-up sa lahat ng mga taon na siya ay nagtrabaho para sa kanya. Pagkaalis ng Savage Marquis, tiningnan ng ika-4 na prinsipe ang mga libro sa kanyang mga estante. Maya-maya pa ay napabuntong hininga siya. Mahabang Tianxiao, worth it ba ang gulo? Napakaraming sinseridad ko sa paglipas ng mga taon ay hindi nagawang ilipat ka. Huwag mo akong sisihin sa pagiging mabisyo. Panipi tuldok, boom. Isa pang pagsabog ang umalingaw sa kanyang katawan, at ang mga mata ni Long Chen ay bumukas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, ngunit ang kanyang titig ay kasing talas ng isang espada. Mabagal na umiikot ang 7 bagyo sa loob ng kanyang dantian. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Long Chen. Siya ay gumugol ng 7 buong araw na nakatuon lamang sa paglilinang, pagsulong ng 4 na antas.
Ang ganoong bilis ay tiyak na mabigla at matatakot ang iba. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Longchen dito. Noong una, naisip niya na habang nag-condensate siya ng mas maraming cyclone, magiging mas mabilis ang kanyang cultivation dahil mas makaka-absorb siya ng enerhiya. Ngunit mabilis niyang nalaman na mali ang kanyang palagay. Ang bawat bagong bagyo ay naging mas mahirap i-condense kaysa sa nauna. Ang dami ng espiritual na chi na kailangan ay tumaas, ang ika-4 na bagyo ay nangangailangan lamang ng 6 na oras upang mabuo, habang ang ika-7 bagyo ay nangangailangan ng 3 buong araw. Iyon talaga ang kabuuan ng lahat ng 3 bagyo bago ito. Ngunit nasiyahan pa rin si Longchen nang mapansin niya na ang kanyang mga meridian ay naging mas matatag nang maabot niya ang ika-7 heaven stage. Gayunpaman, hindi pa rin niya nagamit ang split the heavens. Ngunit hindi siya binaygo nito, sa totoo lang, mas lalo siyang natuwa. Nangangahulugan ito na ang split the heavens ay isang napakalakas na battle skill. Para sa kanya na gumamit ng ilang random na tableta para ipagpalit sa ganoong mataas na klase ng battle skill ay talagang sulit. Sa una, pinaplano niyang bumalik doon at suhulan ang eksperto sa blood condensation na iyon ng higit pang mga gamot na table task para sa ilang mas mataas na grade na battle skills. Mahika, ngunit ngayong binigyan siya ni Chuyao ng Breaking Wind Fist at ng Flame Cloud Palm, sapat na siya. Pareho silang mataas na mortal class battle skills. Malamang, ang ika-3 palapag lamang ng battle skill pavilion ang magkakaroon ng battle skill sa antas na iyon. Ang battle skill sa level na iyon ay mga bagay na kahit na ang blood condensation guard na iyon ay hindi magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang matutunan. Ito ay hindi ang kaso na ang mas maraming battle skills na natutunan mo, mas mahusay. Maliban kung ang mga martial artist ay itinulak sa kanilang limitasyon, karaniwan ay hindi nila ito gagamitin. Iyon ay dahil ang battle skills ay gumamit ng masyadong maraming espiritual na chi. Ang mga ordinaryong chi condensation cultivator ay maaari lamang gumamit ng mababang grade na mortal battle skill ng isang beses. Pagkatapos gamitin ito ng isang beses, ang kanilang natitirang espiritual na chi ay hindi sapat upang magamit ito sa pangalawang pagkakataon. Kaya't maliban kung maaari mong talunin ang iyong kalaban sa isang galaw, walang mag-aaksaya ng kanilang espiritual na chi ng ganoon. Higit pa rito, kung mas mataas ang klase ng battle skill, mas maraming espiritual na chi ang kakailanganin para magamit ito. Ang high mortal class battle skills ay karaniwang nakalaan para sa blood condensation cultivator na gagamitin. Sila lamang ang may kinakailangang espiritual na chi para sa gayong nakakatakot na halaga. Ngunit syempre, hindi karaniwan si Longchen. Ang kanyang espiritual na chi ay nakaimbak sa loob ng kanyang Fengfu Star. Sa kalkulasyon ni Longchen, makakagamit siya ng mataas na mortal class battle skill ng 7 beses. Ngunit kung ipapadala niya ang espiritual na chi ng kanyang Fengfu Star sa kanyang 7 cyclone upang makagawa ng kanyang absolute max power, 1 beses lang siya makakagamit ng mataas na mortal class battle skill. Hindi niya ito magagamit sa pangalawang pagkakataon kahit na pinilit niyang mamatay. Sa kasalukuyan, hindi pa rin makondense ni Longchen ang pangalawang bituin. Ang 9-star Hegemon Body Art ay nangangailangan na pagkatapos lamang na ang unang bituin ay naging isang true star, maaaring ang pangalawang bituin ay makondensed. Ngunit hindi pa rin alam ni Longchen kung paano gagawing true star ang kanyang bituin. Hindi rin niya alam kung ano ang 9-star transformation sa kanyang mga alaala. Siya ay talagang nagiging mas at higit na palaisipan habang siya ay sumusulong sa kanyang landas sa paglilinang kasama ang 9-star Hegemon Body Art. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magpatuloy sa pagbuo ng higit pang mga bagyo sa ngayon. Young Master, pwede ba akong pumasok? Ang malinaw na boses ni Bao ay nagmula sa labas. Pasok. Pumasok si Bao na may hawak na isang set ng damit. Tumawa siya. Young Master, ngayon ang Phoenix Cry Lantern Festival. Pinadala ako ni Mrs. Long para maging presentable ka.
Pinaupo niya ito ng maayos habang naghuhugas ng mukha at nagsusuklay ng buhok. Tumawa si Long Chen, napakahalaga ba nito? Haha, sinabi na ni Madam na 16 na si Young Master at ang edad na para magpakasal. Sinabi niya sa akin na bihisan ka ng maayos. Kung makita ka ng magandang anak ng pamilya, haha, naiintindihan mo. Tumawa si Bauer, hindi pwede. Sa tingin ba talaga ng nanay ko ay ganoon ka-urgent? Hindi nagkaimik si Long Chen. Si Fatty Yo at ang iba pa ay 17, ngunit hindi pa sila nagpakasal. Siyempre, urgent. Nag-aalala ako sa mga apo ko. Pumasok si Mrs. Long at tumingin kay Long Chen. Ang usapin ng Meng Chi ay maaaring hawakan ng dahan-dahan at ituring na isang pangmatagalang layunin. Ngunit kailangan mo ring magkaroon ng mga panandaliang layunin. Ito ay tinatawag na insurance. Iminumungkahi kung maghanap ka ng angkop na binibini at kumuha ng ilang bata habang tinutugis din si Meng Chi. Ano, hindi makapaniwala si Long Chen sa kanyang narinig. Ano, para sa isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa at babae ay karaniwan. Hindi ba okay lang na Iris Erba si Meng Chi bilang unang asawa? Nagsalita si Mrs. Long na parang yon ang nararapat. Seryoso ka? Siyempre, ngunit hindi mo masasabi kay Meng Chi ang tungkol dito sa simula. Kapag naging mas close kayong dalawa, natural na papayag siya. Napakurap si Long Chen. Kahit na ito ay maayos. Nanay, hindi nag-abala si tatay na makipag-usap sa amin sa maraming taon na ito. May mga asawa at babae rin ba siya sa labas? Huwag ka nga magsabi ng kalokohan. Pero ayos lang para sa iyong ama na magkaroon ng ilang mga dagdag na asawa o mga asawa. Panunumbat niya, ngunit isang guilty, nahihiya na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Haha, nagbibiro lang ako mama. Huwag kang mag-alala. Kung may mga angkop na babae sa Lantern Festival, ibabalik ko ang ilan para sa iyo. Nang makitang hindi masyadong masaya ang kanyang ina, nagbiro siya. TCH, sino sa tingin mo para mag-uwi ng ilan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag subukan ang anumang peking ngiti sa iyong ina. Kailangan mong tandaan ng maayos ang bagay na ito, naiintindihan mo ba? Mataimtim niyang babala. Fine, fine. Fine. Kikilos ako kahit anong sabihin mo sa akin, pangako ni Long Chen. Sa loob-loob niya, hindi niya naramdaman na tama yon, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin yon ng malakas sa kanyang ina. Pagkatapos gawing presentable ang kanyang sarili, nagsuot si Long Chen ng asul na damit. Ito ay ang perpektong sukat at pagkatapos ilagay ito, siya ay mukhang isang ganap na bagong tao. Mga kilay na parang espada at kumikinang sa kalusugan, bagamat hindi siya kapansin-pansing gwapo, walang humpay na pinuri siya ni Bauer. Haha, huwag kang mag-alala madam. Ilang babae ang makakalaban sa ating young master. Huwag mo siyang masyadong purihin. Bagamat sinabi ito ni Mrs. Long, nasiyahan siya sa loob. Napuno siya ng pagmamalaki habang nakatingin sa gwapong anak. Okay. Oras na, pumunta ka. Itinulak ni Mrs. Long si Long Chen palabas ng pinto. Nay, mataas pa ang araw. Matatagalan pa bago magdilim. Walang magawang itinuro ni Long Chen habang nakatingin sa kanlurang araw na halos hindi pa nagsisimulang bumaba. Masamang bata, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng paghahanda ng maaga. Kumuha muna ng magandang pwesto, at saka mo lang madaragdagan ang iyong mga pagkakataon. Bilisan mo. Pagkasabi nito ay isinara niya ang gate. Inilibot ni Long Chen ang kanyang mga mata. Ito ay hindi tulad ng siya ay nagse-set up ng isang stall para sa negosyo. Bakit kailangan niya munang kumuha ng magandang posisyon? Pero dahil pinalayas na siya, umalis pa rin siya. Nakita niya ang hindi mabilang na mga tao na nagbubulungan sa harap ng kanilang mga tahanan, na nakasabit ng mga parol. Nang makita si Long Chen, nagbiro ang isang kabataan, "Kuya, maaga ka talaga." "Ano ang alam mo? Ang maagang ibon ay nakakakuha ng uod," sagot ni Long Chen. "Ha, totoo. Maraming salamat sa paalala kuya.
Magpapalit ako ngayon. Tumakbo ang taong yun pabalik sa kanyang bahay. Anong bata? 13 pa lang gusto na niyang makipaglaro sa mga babae. Napaawang ang kanyang bibig. Masyadong maagang nag-mature ang mga bata ngayon. Talagang lumabas din siya ng maaga, at nang makita ng iba na siya ay lumabas ng napakaaga, ito ay humantong sa mas maraming biro mula sa mga tao sa daan. Maaga pa siya para mapahiya, ngunit wala rin siyang sapat na oras para magtanim. At ang pag-upo lang ay boring din. Habang siya ay nag-aalangan kung ano ang susunod na gagawin, isang halos solid na murderous aura ang umatake sa kanya. Isang bugso ng hangin ang dumiretso sa likod ni Long Chen. Mabilis na lumingon, nagawang harangin ng kamao ni Long Chen ang suntok ng isang sneak attacker. Sumabog ang malakas na hangin nang sila ay bumangga, at si Long Chen ay napaatras ng ilang hakbang. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na nagpapadala ng isa pang suntok sa kanya. Ang lakas ng lalaki ay napakalakas at ang hangin ay sumipol sa bawat hampas niya. Malamig na bamantong hininga si Long Chen. Hindi pinansin ang suntok, sinipa niya ang pagitan ng mga binti ng taong yon. Napakayaman ng karanasan sa pakikipaglaban ng taong yon, at direktang pinahinto niya ang kanyang suntok at lumipat sa depensa, nakaharang ang kanyang binti sa pag-atake ni Long Chen. Matapos itong harangan, isang mabangis na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng taong yon. Isang kamao ang hamampas sa espasyo at tuluyang pinutol ang mga daanan ng pag-urong ni Long Chen. Napuno ng lamig ang mga mata ni Long Chen. Akmang gagamitin na niya ang lahat ng kapangyarihan niya, bigla siyang may naisip. Espiritu ng toro. Sigaw ni Long Chen at nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Siya ay pinalipad ng 12 ng mga hakbang, ang kanyang dugo ay umaagos ng magulo. Nang ang taong yon ay patuloy na umaatake matapos ipadala si Long Chen na lumipad. Bigla siyang lumingon upang makita ang mga anino ng mga taong papalapit sa kanila. HMTH, anak, sa susunod kukunin ko na ang buhay mo. Malamig siyang ngumuso nang makita ang maputlang mukha na si Long Chen. Nawala siya sa harap ng mga mata ni Long Chen sa nakakagulat na bilis. Pagkaalis niya, muling bumalik sa normal na kulay rosas ang maputlang mukha ni Long Chen. Idiot, gusto mong subukan ang kapangyarihan ko? Tinapak ni Long Chen ang alikabok sa kanyang damit. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nanggaling ang taong yon, isang tiyak na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Mukhang hindi na magiging boring ang gabing ito. Sa gitna ng palihim na pag-atake na yun ngayon lang, napagtanto ni Long Chen ang tunay na intensyon ng kanyang kalaban. Bagamat tila sinusubukan niyang patayin siya, gawa lang yun. Anong uri ng assassin ang maghahayag ng kanyang layuning pumatay bago mag-strike? Walang tunay na mamamatay tao ang gagawa ng ganoong pangunahing pagkakamali. At ang taong yon ay walang anumang tunay na hangarin sa pagpatay, tanging isang mamamatay tao na aura. Bagamat malakas ang bawat pag-atake, halatang nagpipigil siya. Ito ay isang ganap na naiibang estilo mula sa isang assassin. Kaya sa huling sandali, sadyang nawala si Long Chen at hinayaan ang sarili na mapalipad. Itinago niya kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang mayroon siya at nagpanggap na nasugatan. Gaya ng inaasahan niya, agad na umalis ang killer na ito. Akala ba nila tulala siya? Ang mga taong dumarating ay mga ordinaryong tao lamang na madali niyang pinatay bago umalis. Ngunit ang pumatay ay kumilos ng nagulat at nagmamadaling umatras. Napabuntong hininga si Long Chen nang mapang-asar sa karumal-dumal na pag-arte. Alam niyang tiyak na kailangang magkaroon ng mataas na katayuan ang taong iyon na masyadong mapagmataas at naniniwalang hindi siya nagkakamali. Bagamat hindi niya alam kung bakit siya nasubak, alam ni Long Chen na tiyak na magkakaroon ng follow-up. Kung hindi, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Kuya Long, ang aga mo talaga haha. Habang pinag-iisipan niya ito, nagpunta siya sa pampublikong plaza. At tuwang-tuwang sumigaw si Shouhao sa kanya. Ang plaza ay ilang milya ang lapad,
at hindi mabilang na mga parol na 12 metro ang taas ang nakalagay. Ngunit dahil hindi pa madilim, hindi pa sila naiilawan. Nagsisiksikan ang mga tao sa plaza. Lahat ng uri ng mga construction ay tinatapos. Sa kabila ng hindi naiilawan, ang hindi mabilang na iba't ibang mga parol ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang mga kabataang lalaki at babae ay nasa buong plaza at nagsimulang maglaro. Ang tunog ng pag-uusap ay napuno ng hangin, at paminsan-minsan ay parang kampana ang tawa. Ngunit ang ilan sa mga tawa na iyon ay lubhang hindi kanais-nais pakinggan. Sino ang nakakaalam kung ang mga humahagulgol na tawa ay palaging ganoon o kung ito ay dahil sa ito ay isang espesyal na okasyon, ngunit sila ay naging sanhi ng pagtindig ng balahibo ng isa. Magkahawak kamay at nagkakatuwaan ang mga babae, habang palihim na nagnanakaw ng tingin sa mga lalaki. Bagamat malapit ng taglagas, ang plaza ay nagbigay ng sariwang pakiramdam ng tagsibol. Ang ilan sa mga lalaki ay talagang ginagawa ang sinabi ng ina ni Long Chen at maagang pumili ng mataas na lugar. Ang iba sa kanila ay nasa matataas na bato, ang iba sa mga tulay, ang mga kamay ay kamakaway ng pamaypay sa harapan nila sa paraang malandi. Ang ikinabigla at naging sanhi ng kanyang pagkalito ay ang ilan sa kanila ay parang mga tandang at labis na kahalayan. Shouhao, ito ang maalamat na Phoenix Cry Lantern Festival na may mga gwapong lalaki at magagandang babae. Halos hindi makapaniwala si Long Chen sa kanyang mga mata. Kuya Long, maaga tayo. Hindi pa lumalabas ang tunay na magagandang babae. Yung mga taong walang tiwala lang ang pumupunta ng ganito kaaga, awkwardly explained. Ngunit pagkasabi niya noon ay napaatras siya. Ngunit si Kuya Long ay talagang eksepsyon. Si Long Chen ay totoong maagang dumating. Sinisi niya ang lahat ng ito sa kanyang ina at nagkaroon ng urge na umiyak. Ngunit habang unti-unting dumidilim ang langit, dumarami ang mga tao na nagsimulang magpakita. Ang mga bagong dagdag na ito ay talagang mas mataas na grado kaysa sa mga nakarating doon ng napakaaga. At least, hindi naman nakakatakot ang mga tawa nila. Ito ay medyo mahusay sa mga tuntunin ng parehong mga numero at kalidad. Haha Kuya Long, dumating ka talaga. Kara-rating lang ni Shifeng, mabilis na napansin sina Long Chen at Shouhao na nagtatago sa isang sulok. Haha, Kuya Long, ang galing mo talaga ngayon. Si Fatty Yo at ang iba pa ay sunod-sunod ding dumating upang batiin si Long Chen. Fatty Yo, hindi ka rin masama. Medyo nabawasan ka ng timbang. Noong nakaraan, hindi namin alam kung paano mo nagawang magsisiksikan sa mga lugar, biro ni Shouhao. Nagtawanan din ang lahat. Habang sila ay nagsasaya, dumami ang mga taong nagsilabasan, at ang plaza ay naging ganap na puno. Ang mga kabataan ay nasa maliliit na grupo sa loob ng karamihan at tahimik na nag-uusap. Ngunit lahat ng kanilang mga tingin ay lumilibot, naghahanap ng mga target. Long Chen, samahan na natin sila. Halos oras na para magsimula ang Lantern Festival, sabi ni Shifeng. Medyo na-pressure na si Fatty Yo at ang iba pa, ngunit dahil walang sinabi si Long Chen, matiyag ang naghintay lamang sila sa tabi niya. Sa totoo lang, ayaw talagang sumama ni Long Chen sa karamihan. Ngunit ayaw niyang maging bastos, nagpasya pa rin siyang pumasok sa napakaraming tao. Sa sandaling pumasok ang grupo ni Long Chen, nakaakit sila ng atensyon ng maraming tao. Ang isang dahilan ay dahil isa sila sa mga huling grupong sumali. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay napaka-espesyal din. Matangkad, pandak, mataba, payat, may isang tao para sa panlasa ng sinuman. Sino yon? Ang gwapo, bakit hindi ko siya nakita dati? Isang babaeng nagulat agad ang sumigaw. Tiyak na hindi masama si Long Chen sa mga tuntunin ng hitsura, ngunit tiyak na hindi ito umabot sa punto ng kamanghamanghang at nakakapanghinayang mga tao. Ngunit kung ang isang bulaklak ay maganda o hindi ay napagpasyahan sa mata ng nakamasid. Sa tabi ng mataba na si Yo, Shouhao, at ang iba pa,
maging ang maitim na mukha na si Shi Feng ay lumitaw na mas gwapo kaysa sa karaniwan. Hindi mo alam, si Long Chen yon, ang anak ng Border Suppression Marquis. Heavens, siya si Long Chen. Pinuri ni Long Chen bilang numero 1 ng kabisera sa junior generation. Narinig ko na siya ay isang field apprentice at maaaring maging unang disipulo ni Grandmaster Yun Chi. Napuno ng hangin ang tsismis tungkol sa kanya, at maraming babae ang nagpadala ng mga palihim na tingin sa kanya. Ang ilan sa mga matapang ay nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan. Nagsimula ng tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi pa nakakita ng ganoong labanan si Long Chen, at gaano man kakapal ang kanyang mukha. Hindi pa rin niya mapipigilan ang lahat. Kuya Shi, punta ka sa harap. Fatio at Hao Zi, isa, medyo marami ka rin. Si Long Chen ay diretsyong nagtago sa likod ng kanyang mga kaibigan, ibinaba ang kanyang ulo habang siya ay naglalakad. Medyo naibsan nito ang pressure sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa gitna ng mga tao, nakarating sila sa isang malaking martial arena na daan-daang metro ang lapad. Long Chen, ang martial arena na ito ay para sa paghahanap ng numero 1 junior warrior sa Phoenix Cry Empire. Interesado ka ba? Nakangiting sabi ni Shi Feng. Talagang hindi. Hindi ko gusto ang pagiging isang madaya na unggoy. Umiling si Long Chen. Hehe, tapos gaman ang loob ko, natatawang sabi ni Shi Feng. Nagulat si Long Chen saglit bago napagtanto na si Shi Feng ay talagang pagkatapos ng titulong yun. Good luck. Nag-extend ng kamao si Long Chen. Nakipagkamao si Shi Feng sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala. Basta't hindi ikaw, dapat okay lang ako. Hoy, bastos kayong dalawa. Patuloy mong binabalewala ang aming mga pangangailangan. Let's go mga bro, we'll take advantage of our time and go full around, sigaw ni Shou Hao habang hinihila ang iba pang grupo palayo. Tandaan na magkita tayo rito mamaya, sigaw pabalik ni Shi Feng. Hindi man lang alam ng dalawa kung narinig sila. Ang iba ay mabilis na nawala sa karamihan, bawat isa ay naghahanap ng pakay. Shi Feng, kumusta ang iyong cultivation base? Nang makitang walang tao sa paligid, tahimik na tinanong siya ni Long Chen. Ang rurok ng unang heaven stage ng blood condensation. Sa isang maikling sandali, dapat ay maabot ko na ang ikalawang antas, pasasalamat na tugon ni Shi Feng. Ang dahilan kung bakit mabilis niyang naabot ang kanyang kasalukuyang antas ay dahil sa tulong ni Long Chen. Kung mas maagang pumasok ang isang tao sa blood condensation realm, mas malaki ang pakinabang nito sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Kung may nakalusot lang sa blood condensation pagkalipas ng 30, malamang na ang taong yon ay hindi na makakalampas sa unang heaven stage ng blood condensation. Sa kasalukuyan, si Shi Feng ay hindi pa 18 ngunit nakalusot na sa blood condensation realm. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng higit sa 30% pagkakataong umabante sa tendon transformation realm. Ang tendon transformation realm ay ang antas kung saan ang pinakamalakas na pag-iral sa imperyo. 3 lang sila sa buong Phoenix Cry Empire. Tumango si Long Chen. Ang ganoong bilis ay nangangahulugan na si Shi Feng ay napakasipag. Ngunit nang suriin niya ang dantian ni Shi Feng, nalaman niyang ang kanyang spirit root ay katamtaman lamang ang kalidad. Ang tendon transformation realm ay marahil ang limitasyon ng kanyang martial path. Walang gaanong pag-asa para sa pagsulong pa. Mamaya, tutulungan kitang pinuhin ang isang foundation establishment peel na magpapatatag ng iyong pundasyon. Sa iyong ugali sa trabaho, dapat na makapasok ka sa tendon transformation realm bago ka mag-30, sabi ni Long Chen. Ang tableta ba na ibinigay mo sa akin noong nakaraan ay talagang pinino ng iyong sarili? Natuwa si Shi Feng sa alok na yon, ngunit hindi niya maiwasang bahagyang magduda. Hindi, ngunit ang orihinal na akala namin ay si Grandmaster Yun Chi ang nagbigay nito sa iyo, mahinang sabi ni Shi Feng. Pagkatapos ng lahat, si Long Chen ay ganap na nagbago sa isang kisap mata.
Siya ay umalis mula sa isang basurang hindi makapag-cultivate tungo sa pagiging field apprentice. Nagulat pa rin sila dito at kaya, hindi nila maiwasang gumawa ng ilang teorya. Gayunpaman, ang sinasabi ni Long Shen sa kanya ngayon ay nangangahulugan na siya mismo ang nagpino nito. Sa ngayon, hindi masama ang iyong pundasyon. Ngunit hindi ito sapat na matatag. Ang pangunahing isyo ay nasa mga unang antas ng Qi condensation, ang iyong paglilinang ay medyo masyadong minadali. Nag-iwan ito ng ilang mga pagkakamali sa iyong pundasyon, kaya magiging sagabal ito kapag inatake mo ang tendon transformation sa hinaharap. Hindi maayos ng foundation establishment peel na dadalawin ko para sa iyo ang lahat ng mga pagkakamaling iyon. Ngunit gagawin itong mas madali para sa iyo na makapasok sa tendon transformation realm. Sabi ni Long Shen, Brother Long, hindi ako magsasabi ng anumang salita para sa kagandahang loob. Kung may pangangailangan si Kuya sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin at magiging iyo ang buhay ko, mataimtim na nanunumpa si Shifeng. Ang ganitong mga salita ay hindi kinakailangan sa pagitan ng magkapatid. Wow, ano yon? Biglang nakita ni Long Shen ang isang dosenang gwardya na may berde na damit na naglalakad mula sa malayo. May hawak silang ilang malalaking bagay sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi niya makita ang hugis nito. Iyan ang mga parol ng mga prinsesa. Ang mga prinsesa ay gagawa ng bawat isa sa panahon ng pagdiriwang upang pagpalain ang imperyo ng swerte, paliwanag ni Shifeng. Ang mga prinsesa, pagkatapos, tiyak na kailangan niyang tingnan ng mabuti. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung alin ang kay Chuyao. Tungkol naman sa mga bantay na iyon. Lahat sila ay nagmarcha sa likod ng isang malaking kurtina na parehong nakaharap sa karamihan pati na rin sa martial stage. Ang kasiyahan ay hindi pa tunay na nagsisimula, kaya hindi nila hahayaang makita sila ng mga tao ng masyadong maaga. Mas maraming gwardya ang nagsimulang lumitaw, ganap na nakapalibot sa buong gilid. Interesado sa ginagawa ng mga gwardya na iyon, ang mga kabataang nanggugulo ay nagsimula ring lumipat. Ang lugar ay naging ganap na masikip ng napakabilis. Ang ilan sa mga kababaihan na hindi nakarating sa oras upang makakuha ng magandang pwesto ay talagang nakatitig sa isang lalaki, na agad na ibinigay ang kanyang posisyon para sa kanya. Samantalang ang mga lalaking iyon, nakamasid lang sila sa malayo. Kahit ang mataba na si Yu at ang iba ay nakatitig lang sa malayo. Pagkatapos ng lahat, sino ang nagsabi sa kanila na pumunta at habulin ang mga babae? Ang lahat ng mga lugar na mas malapit sa entablado at malaking kurtina ay nakuha na ngayon, kaya maaari lamang silang tumayo sa malayo. Nang makaupo na ang lahat, lumitaw ang isang karwahe ng Phoenix at isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Dahilan upang lumuhad ang lahat ng mga bantay. Dumating na ang karwahe ng Empress Dowager. Kasunod ng anunsyo, 8 babae ang matikas na lumabas upang alalayan ang isang babae na bumaba mula sa karwahe ng Phoenix. Lumuhad ang bawat tao nang bumaba ang babaeng iyon. Magalang na tumatawag, pagbati, Empress Dowager. Ngunit wala si Long Shen sa mga taong nakaluhod. Hindi iyon dahil sa kanyang pagmamataas o cultivation base. Ayon sa mga kaugalian ng imperyo, ang mga magsasaka sa itaas ng kaharian ng blood condensation ay hindi kailangang lumuhad sa mga prinsipe. Gayunpaman, hindi mahalaga ang cultivation base pagdating sa Empress Dowager. Kahit sinong mamamayan ng imperyo ay kailangang lumuhad sa harap niya. Ang eksepsyon na nagbigay daan sa kanya na huwag pansinin ang kaugaliang ito ay ang kanyang katayuan bilang field apprentice. Bilang isang alchemist, nagkaroon siya ng opsyon na huwag lumuhad. Isa pa, nakaupo siya sa gitna ng napakaraming tao para hindi siya mapansin. Kinikilala, mahika, sinulyapan lamang ng Empress Dowager ang mga taong ito bago walang pakialam na itinaas ang kanyang kamay. Sakalang dahan-daang bumangon ang lahat. Masusing sinuri ni Long Shen ang babaeng ito na may hawak ng lahat ng kapangyarihan ng Phoenix Cry Empire. Siya ay lumitaw lamang sa paligid ng 37 o 38 taong gulang,
ngunit sinabi na siya ay talagang higit sa 50. Sa kabila ng tinawag na Empress Dowager, hindi siya ang dugong ina ng Emperor, ngunit ang aktwal na ina ng prinsipe ng korona. Dahil ang Emperor ay nanatili sa pag-iisa ng napakatagal, ang mga Chancellor sa wakas ay nagpasya na ang patuloy na pagtawag sa kanya ng Empress ay nagiging hindi nararapat. Dahil nasa hustong gulang na ang prinsipe ng korona, nakatakda siyang umakyat sa trono sa susunod na taon. Sa makatuwid, ang kanyang titulo ay nagbago mula sa Empress hanggang sa Empress Dowager. Sa suporta ng mga babae, dahan-dahan siyang pumunta sa gitnang upuan at umupo. Magkasunod ding lumabas ang 7 prinsipe, na nakaupo sa tabi ng Empress Dowager. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Long Shen ang lahat ng mga prinsipe na magkasama. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Nakita na niya noon ang koro ng prinsipe, at nakilala rin niya ang ika-7 prinsipe. Ang kasalukuyang ika-7 prinsipe ay naging mas mahusay na kumilos ngayon at hindi nang ahas na magulo gaya ng dati. Sa wakas ay natagpuan ni Long Shen ang isa na pinaka-interesado niya, ang ika-4 na prinsipe. Walang sabi-sabi na ang pang-4 na prinsipe ay napakagwapo. Ang kanyang mukha ay palaging may katamtamang ngiti na napakapalakaibigan at makapangyarihan. Sa pagtingin sa kanyang paligid, napansin ni Long Shen na marami sa mga kabataang babae ang nahuhumaling nasa gwapong prinsipe na ito. Umiling si Long Shen sa iba pang mga prinsipe. Bagamat lahat sila ay napaka-engrande, hindi maitago ang kayabangan sa kanilang mga mata. Natural, naisip niya si Chuyao sa oras na ito. Sa mga prinsipeng ito, ilan sa kanila ang walang suot na maskara? O mas tumpak, lahat ba sila ay nakasuot ng maskara? At ilang maskara lang ang suot nila? Isang panunuya ang lumitaw sa kanyang labi. Kung mas maraming kapangyarihan ang hawak ng royalty, mas mahirap silang harapin kapag sila ay napinsala. Mas mainam na mamuno sila sa ilang mga digmaan at madama nila ang kaunting sakit kasama ang kanilang mga tao. Itinaas ni Long Shen ang kanyang ilong sa mga taong pumatay ng iba ng palihim nang hindi talaga humipo ng dugo. Kung mayroon silang ganoong intensyon, bakit hindi na lang sila tumuon sa pagpapataas ng kanilang sariling lakas sa pamamagitan ng paglilinang? Dumating na si Grandmaster Yun Chi. Ang ikinagulat ni Long Shen ay ang Grandmaster na si Yun Chi ay talagang lumitaw sa mga upuan. Nagdulot agad ng kaguluhan ang kanyang hitsura. Ito ang unang pagkakataon na ang isang taong tulad ng Grandmaster na si Yun Chi ay nakapunta sa Phoenix Cry Lantern Festival. Sa sandaling umakyat si Grandmaster Yun Chi, mabilis na tumayo ang Empress Dowager at nagbigay galang sa kanya. Pagbati Grandmaster. Ang matandang ito ay hindi karapat-dapat sa gayong kagandahang loob mula kay Empress Dowager. Binigyan din siya ni Grandmaster Yun Chi ng half-bow ng paggalang. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa, umupo si Grandmaster Yun Chi. Ang kanyang upuan ay nasa tabi mismo ng Empress Dowager at sa eksaktong parehong taas, na nagpapakita kung gaano kataas ang kanyang katayuan. Lumibot ang kanyang tingin sa mga tao, at bahagyang tumango nang makita niya si Long Shen na halos nagtatago sa sulok. Ang bahagyang paggalaw nito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kasunod ng tingin ni Yun Chi, agad nilang natagpuan si Long Shen. Mukhang totoo ang chismis, si Long Shen ay talagang kinilala ni Grandmaster Yun Chi. Baka naging apprentice na siya. Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Parang ilang sandali lang ang nakalipas na si Long Shen ay naging basura, ngunit ngayon ay ganap na nagbago ang kanyang buhay sa pagkilala ni Grandmaster Yun Chi. Siya ay naging isang lubos na iginagalang na field apprentice. Nagmura si Long Shen nang makita niyang tumango si Grandmaster Yun Chi sa kanya. Gaya ng inaasahan niya, napatingin agad ang lahat sa kanya. Wala siyang pagnanais na maging tuon ng atensyon ng lahat. Ngunit ngayon ay huli na para maging mahinahon. Tumayo si Long Shen at yumuko kay Grandmaster Yun Chi. Nang makita yon, ngumiti ang Empress Dowager. Mukhang ang saradong puso ni Grandmaster ay naantig sa wakas pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito.
May balak ka bang ipasa ang legacy mo? Agad na tumahimik ang mga tao. Nabalitaan na si Grandmaster Yun Chi ay labis na mapagmataas at hindi kailanman kukuha ng apprentice sa kanyang buhay. Lahat sila ay curious kung ano ang isasagot niya. Ang batang ito ay may magandang kinabukasan. Talagang umaasa akong maging apprentice ko siya, mahinang sagot ni Grandmaster Yun Chi. Bagaman hindi niya ito eksaktong sinabi, ang kanyang mga salita ay nagulat pa rin sa lahat. Siya ay isang mapagmataas na tao na halos walang nakarinig sa kanya na pumuri sa isang tao. Para tingnan niya ng labis si Long Chen, kung gayon gaano kahalaga si Long Chen sa kanya. Hindi mabilang na mga teorya ang lumitaw sa isipan ng mga tao. Kailangan kong ipagpalagay na si Long Chen ay isang napakatalino na alchemist, o ang isang ordinaryong field apprentice ay hindi makakapasok sa iyong tingin ng ganoon, sabi ng ikaapat na prinsipe. Tumingin si Yun Chi sa ikaapat na prinsipe at tumawa, ang pagiging isang mahuhusay na alchemist ay isang bahagi lamang nito. Ang pinakamahalagang bagay ay tiyaga. Ang tiyaga ng ikaapat na prinsipe ay kahanga-hanga din. Ngumiti siya, sobrang papuri mo sa akin, Grandmaster. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita ang ikaapat na prinsipe pagkatapos nito. Napansin ng matalas na sentido ni Long Chen na bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil ba ito sa ipinahiwatig ni Grandmaster Yun Chi? Hindi maiwasang magtaka ni Long Chen. Dumating na si Grandmaster Wei Kang, Prinsipe Chang Feng, at Prinsesa Bai Chi. Kasunod ng anunsyo na ito, lumabas sina Xia Chang Feng, Xia Bai Chi, at isang 40 taong gulang, payat, balbas na lalaki na nakasuot ng robe ng Peel Master. Ang kanyang robe ay may katangi-tanging Peel Cauldron na inihasik sa ibabaw ng tiyan. May 3 linya ang kaldero na nagmarka sa kanya bilang Peel Master. Si Long Chen ay mayroon ding isang alchemist na damit, ngunit ang kalidad ng kanyang damit ay mas mababa. At mayroon lamang isang linya sa kanyang kaldero. Ang isang linya ay nangangahulugang Peel Apprentice, 2 linya ay Peel Adept, at 3 linya ay Peel Master. Pinaikit ni Long Chen ang kanyang mga mata, sino lang ang taong ito? Bakit siya lalabas dito? Yun Chi, pagkatapos na hindi kita makita sa loob ng maraming taon, parang medyo tumanda ka na, sabi ni Wei Kang. Natahimik ang buong plaza nang sabihin niya ito. Si Grandmaster Yun Chi ay lubos na iginagalang sa loob ng Phoenix Cry Empire at walang maglalakas loob na magsabi ng ganoon sa kanya. Wei Kang, sa wakas ay umalis ka na ba sa Grand Xia dahil naghihingalo ka at gusto mong makita ang higit pa sa mundo? Sagot ni Grandmaster Yun Chi. Kahit namamatay ako, mas mabuti pa kaysa mamatay ang asawa ko. At mas dumami ang aking mga asawa sa mga taong ito. Tuldok. Natawa si Wei Kang. Hindi alam kung sinadya o hindi, ngunit niyakap ni Xia Bai Chi ang braso ni Wei Kang at idiniin ang katawan nito sa braso nito. Nagdilim ang tingin ni Long Chen nang mapansin niya na ang suot ni Xia Bai Chi ay kapareho ng damit ng babae sa larawang ipinakita sa kanya ni Yun Chi. Kung hindi siya nagkamali ng hula, malamang na ang matandang multo na ito ay kaaway ni Yun Chi, at marahil kahit ang pagkamatay ng kanyang asawa ay kamag-anak niya. Malinaw niyang inaatake si Grandmaster Yun Chi at ginagamit si Xia Bai Chi bilang matalas na sandata. Ang galit ay tumaas sa loob ng Long Chen. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Grandmaster Yun Chi, alam niya na siya ay isang mapayapang tao na bukas at tapat sa iba. Siya ay isang matanda na karapat-dapat na igalang, at para sa kanya na mapagkunwari ng isang taong tulad nito ay naging dahilan upang siya ay walang ingat na sumigaw ng sumusunod. Isa ka lang namamatay na lumang patpat. Ingatan mo ang araw kung kailan ka magtitimpi habang nakikipagtalik. Ang plaza ay orihinal na tahimik, kaya malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Long Chen sa mga tainga ng bawat tao. Lahat ay napalingon kay Long Chen dahil sa gulat. Ikaw na matapang na magsasaka, ang lakas ng loob mong maging bastos sa Grandmaster na ito. Galit na pinandilatan ni Xia Bai Chi si Long Chen.
Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa pagiging bastos sa isang matandang pervert na nalulunod sa pagnanasa? Panunuya ni Long Chen. Kasunod ng ipinahiwatig ni Long Chen, ang karamihan ay lumingon kay Xia Baichi. Ang kamay ni Wei Kang ay nasa buong dibdib niya. Mabilis niyang tinanggal ang kamay at pinandilitan si Long Chen. Galit niyang itinuro si Long Chen ngunit nauutal lang, hindi makapagsalita. Lahat ba ng iyong mga maharlikang anak sa Phoenix Cry ay kulang sa pagpapalaki? Malamig na nguso ni Wei Kang. Bago makapagsalita ang Empress Dowager, walang pakialam na sinabi ni Yun Chi. Si Long Chen ay isa ng field apprentice ng aking Alchemist Guild. Narinig mo ba ang matandang bastos na yon? Ang Panginoong ito ay miyembro ng guild. Pero ano ka ba? Sabi ni Long Chen. Idiot, si Grandmaster Wei Kang ang chairman ng Alchemist Guild ng Grand Xia natin. Galit na sagot ni Xia Baichi. Oh, so hindi siya taga rito, mabuti, nalilito ako tungkol doon. Ang aming lupain sa Phoenix Cry ay napakataba, walang paraan na maaaring manggaling dito ang isang kumakatok na matandang lecher. Nakahinga ng maluwag si Long Chen. Ang pangungusap niyang ito ay nagdulot sa lahat ng gustong tumawa, ngunit hindi nila magawa. Ngunit hindi rin nila ito mapigilan, kaya't ang mga matatalino ay nagpakababa ng ulo. Ang ilang mga tao ay hindi nag-react sa oras at talagang nagpakawala ng isang nasasakal na tawa bago tinakpan ang kanilang bibig. Ngunit iyon ay mas nakakahiya para kay Wei Kang kaysa sa kung ang mga tao ay tumawa lamang. Ang kapaligiran ng plaza ay naging lubhang awkward. Ang mga nagkaroon nito ang pinakamasama ay hindi ang mga tao sa ibaba. Ngunit ang mga prinsipe, hindi sila makatawa dahil sa takot na masaktan, at wala rin silang mapagtataguan, kaya ang kanilang mga pagtatangka na pigilan ang kanilang pagtawa ang pinakamahirap. Ubo, holiday ngayon, kaya Grandmaster Wei Kang, mangyaring bumangon at maupo. Malapit nang magsimula ang kasiyahan. Nahirapan din ang Empress Dowager. Hindi maaaring masaktan ng magkabilang panig ang isa, kaya kinailangan nilang magkaroon ng kompromiso. Mabuti, magiliw na tinanggap ni Wei Kang ang alok. Malamig siyang ngumuso kay Yun Chi bago dahan-daang naglakad papunta sa kanyang pwesto. Sa sandaling siya ay naupo, malamig niyang iniwas ang kanyang tingin kay Long Chen. Sinisikap ba siyang takutin ng matandang stick na ito? Iniabot ni Long Chen ang kanyang kamao patungo sa kanya, ang kanyang gitnang daliri ay bumaril ng mataas. Napabuntong hininga ang lahat sa ginawa niyang ito. Agad na naging berde ang mukha ni Wei Kang at umapaw mula sa kanya ang layuning pumatay. Nakita ito ng Empress Dowager at mabilis na sumigaw. Magsimula na ang kasiyahan. Isang malamyos na kampana ang tumunog. Ang mga naghihintay na tao ay nagsimulang magpailaw sa mga parol, na ginawang maliwanag ang plaza na gaya noong araw. Isang string ng malalaking parol ang lumitaw sa ibabaw ng entablado. Ang malalaking parol ay kumakatawan sa 8 talulot. Maingat na ay nalalayan sila ng 8 dalaga. At nang magkadikit ang 8 talulot, lumikha sila ng isang napakalaking lotus. Biglang namukadkad ang lotus at bahagyang yuminig ang gitna ng bulaklak. Ngayon lang napagtanto ng mga tao na may isang magandang babae sa gitna. Naghiyawan ang buong crowd nang siya ay lumitaw. Iyon ang unang prinsesa ng Phoenix Cry Empire. Nalaman ni Long Chen na siya ay talagang magaling at karapat-dapat purihin. Pagtaas ng kamay, lumitaw ang 2 linya ng tula. Ang nangunguna, pinuprotektahan ng langit ang Phoenix Cry. Ang ibaba, hayaang umunlad ang bansa, ito ay people at peace. Naghiyawan ang buong crowd, bahagyang ngumiti si Long Chen. Ang pagiging prinsesa ng isang bansa ay napakalungkot din. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng buong buhay mo bilang isang kuliglig sa isang garapon. Iyon ay isang buhay ng nakatagong pakikipaglaban buong araw at gabi. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kanyang sarili, napunta rin siya sa ganoong buhay. Kung hindi mo pinigilan ang iba, tatapakan ka lang. Ang maapakan ng mga nasa itaas mo ay anuman. Ngunit higit sa lahat,
durugin ka nila hanggang sa mamatay. Kung ito man ay may kinalaman sa puot, tama at mali, at iba pa, ay hindi mahalaga, marahil ang pakikibaka na ito ay ang pinaka-primitive lamang ng kalikasan ng tao. Habang nagbubuntong hininga si Longshen dahil dito, lumitaw ang pangalawang prinsesa. Dahil sa kawalan niya ng pag-iisip, hindi niya ito nasulyapan, bagay na pinagsisisihan niya. Ngunit ang sumunod ay ang parol ni Chu Yao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, natatakot na makaligtaan ang isang detalye. Una, ang ilang mga paputok ay nagliwanag sa kalangitan, na sinamahan ng pagpalakpak. Pagkatapos kaagad, isang malaking saranggola ng dragon ang sumipol sa ere. Kasabay nito, sa tabi ng malaking dragon ay isang makulay na phoenix na may napakarilag na mga pakpak. Ang gintong pulbos ay nagwisik mula sa mga pakpak nito, na para bang isang tunay na phoenix ang bumaba sa lupa. Wow, ang ganda! Kasabay ng nagkalat na pulbos, ang dragon at phoenix ay kumikinang, na tila ang lahat ay pumasok sa isang mundo ng mga alamat. Dahan-dahan silang bumagsak sa lupa. Mula sa bibig ng dragon ay nagmula ang isang malaking globo ng puting liwanag na bumukas, na nagpapalipad ng mga streamer. Mula sa mga laso na iyon, dahan-daang lumitaw ang isang magandang babae na nakasuot ng sinaunang kasuutan, mahubog at maaliwalas, isang kagandahang hindi mo gustong tumigil sa pagtingin sa kanya. Naghiyawan ang buong pulutong nang lumitaw ang ikatlong prinsesa. Marami sa mga binata ang nakarinig ng kagandahan ng ikatlong prinsesa noon. Ang kanya ay isang kagandahan na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang imperyo. Ngayon, sa wakas ay nakita na nila siya ng personal, at saglit, ang tanging maririnig ay mga panatikong hiyawan. Saglit ding natangga si Longshen nang makita siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Longshen na nagbihis ng napakaganda. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa karamihan. Biglang nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya si Longshen, at inihagis niya ang isang maliit na bola na dahan-daang lumipad patungo sa kanya. Inabot ni Longshen ang kanyang kamay upang seluhin ito at nalaman na may maliit na tag ang bola. Agad na tumahimik ang buong korona, lahat sila ay nakatitig kay Longshen. Nagulat din ang Empress Dowager, ngunit wala siyang sinabi. Ngunit ang taong ang ekspresyon ay pinaka hindi magandang tingnan ay tiyak na si Xia Changfeng ng Grand Xia. Bagamat sinubukan niyang magmukhang natural at kalmado, ang kanyang hindi mapigil ang galit ay naging berde ang kanyang mukha. Napagpasyahan na ng Empress Dowager na pakasalan si Chu Yao kay Xia Changfeng, ngunit ang kanyang pagpapakita ngayon ng dragon at phoenix ay may malinaw na kahalagahan. Bukod dito, ang bolang iyon ay direktang ibinato kay Longshen, isa. Karaniwan, ang bola ay walang anumang espesyal na kahulugan. Ngunit hindi yun pareho kapag idinagdag sa pagpapakita ng mga parol. Ito ay ang parehong eksaktong kaugalian tulad ng noong unang panahon kapag ang mga dalaga ay naghagis ng mga berda na bola upang kunin ang kanilang asawa. Sa kabila ng paggawa ng kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang sarili, hindi napigilan ni Xia Changfeng ang panginginig ng kanyang katawan at ang kanyang mga ugat. Changfeng, tiisin mo. Napatingin si Wei Kang kay Xia Changfeng. Huwag kang mag-alala, Grandmaster. Pipigilan ni Changfeng ang sarili niya. Tumango si Xia Changfeng, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang boses sa paraang hindi maitago. Hinihiling ni Xia Changfeng na mamatay si Longshen nang higit sa anupaman ngayon. Naramdaman din ni Longshen ang kakaibang tingin ng lahat sa kanya. Sa mga taong naroroon, si Grandmaster Yun Chi lang ang bahagyang ngumiti rito. Ang lahat ng iba ay may komplikado o naninibugho na mga tingin. Tiningnan ni Longshen si Chu Yao at ang kanyang maganda, masayang ngiti. Iminwestre niya ang bola sa kamay niya. Napagtanto ni Longshen na ito ay talagang isang paputok, kaya't hinayla niya ang tag nito at itinapon ito ng mataas sa langit. Isang napakarilag na liwanag ang sumilaw sa buong plaza. Nang mawala ang liwanag na sinag, dalawang parirala ang lumitaw sa kalangitan.
Lumalangoy ang dragon sa 4 na karagatan, lumilipad ang phoenix sa 9 na lupain. Hindi na napigilan ni Xia Changfeng ang kanyang sarili at tuluyang nadurog ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Long Chen, kung hindi kita durugin ng 1,000 piraso, hindi ako si Xia Changfeng. Ikaw naman Chu Yao, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo, kalapitang mababa ang lipad. Ang mga kilos ni Chu Yao ay nagpahiya sa kanya nang higit pa sa kung siya ay marahas na sinampal sa mukha. Ang ekspresyon ng Empress Dowager ay sobrang pangit din. Hindi niya akalain na si Chu Yao ay talagang napakatapang at nagpapahayag ng pagmamahal sa isang lalaki sa gayong pampublikong paraan. Hindi rin nakaimik si Long Chen habang nakatingin sa malayong Chu Yao. Pulang-pula ang kanyang magandang mukha, ngunit puno pa rin ito ng determinasyon. Unti-unting bumuhos ang mga luha nang tumingin siya kay Long Chen, dahilan para makaramdam ito ng sakit para sa kanya. Ano ang kanyang nawala ng pag-asa ngayon? Ito ba ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili sa huling pagkakataon bago harapin ang kamatayan? Nang makita ang nakangiting mukha ni Chu Yao na puno ng luha, ang isip ni Long Chen ay tumahimik. Bigla siyang tumayo at umungol, maaaring harangin tayo ng mga dagat ng dugo, ngunit hinding-hindi tayo sesuko sa ating landas. Ang dragon at phoenix ay parehong mabubuhay hanggang sa pagtanda. Ang galit na dagandong ni Long Chen ay umalingaw sa mga tainga ng bawat tao. Ang kanyang dagandong ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang matatag na pagpapasya, isang paghahangad na mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Nanginginig si Chu Yao, nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, dahan-daang umaagos ang kanyang mga luha. Hindi siya nagkaroon ng gayong mga hangarin, nais lamang niyang ipahayag ang kanyang tunay na damdamin minsan bago ang kanyang kapahamakan upang maunawaan ni Long Chen ang kanyang puso. Ngunit hindi ba't ang tugon ni Long Chen ngayon ay nagpalubog lamang sa sarili sa kanyang sariling pagkamatay? Pareho siyang naantig at nagsisisi na sinaktan niya ito. Pagod na ang pangatlong prinsesa. Halika at suportahan siya sa labas ng entablado. Ang Empress Dowager ay lumalaban sa kanyang galit sa abot ng kanyang makakaya. Dumating ang 5 bodyguard, at nang iniimbitahan nila si Chu Yao na umalis kasama nila, nagsalita si Grandmaster Yun Qi. Empress Dowager, hindi ito tama. Ito ay isang magandang bagay para sa mga kabataan na magkaroon ng emosyon. Halika, Chu Yao, maupo ka sa tabi ng matandang ito. Nagbago ang ekspresyon ng Empress Dowager, sinong mag-aakala na si Grandmaster Yun Qi na hindi kailanman nakilahok sa mga makamundong gawain ay talagang makisangkot sa mga usapin ng imperyal. Natuwa si Chu Yao nang marinig niya ang mga salita ni Grandmaster Yun Qi. Marahil ay hindi niya ito mailigtas mula sa kanyang kapahamakan, ngunit naisip niya na kaya niyang protektahan si Long Chen. Sa pag-iisip niyan, yumuko siya para lumuhod sa harapan niya. Ngunit bago niya magawa, inabot ni Grandmaster Yun Qi ang isang kamay, at isang banayad na puwersa ang humila sa kanya pabalik. Anak, hindi na kailangan ng ganitong etiquette. Hinayla niya si Chu Yao sa gilid niya para maupo. Ngunit ang kakaiba sa mga mata ng ibang tao ay nasa kabila ng matinding laban sa kanya. Si Wei Kang ay tumingin lamang ng malamig na walang sinasabi ni isang bagay. Ang Empress Dowager ay labis na nagalit sa loob, ngunit ayaw niyang masaktan si Yun Qi sa maliit na bagay. Kung wala ang suporta ng Alchemist Guild, kung gaano kalakas ang royal family, mabilis silang babagsak. Kaya naman, napigilan lang niya ang sarili. Ngunit bilang Empress Dowager, malalim ang kanyang pag-iisip at mga pakana. Hindi nagbago ang ekspresyon niya at ngumiti lang siya, kung gayon, ipagpatuloy ang kasiyahan. Sa wakas ay tumayo si Shifeng sa tabi ni Long Chen. Nag-stretching, natawa siya, mukhang finally time na para umakyat ako sa stage. Sa mga nakaraang taon, ang labanan sa pagitan ng mga maharlikang anak para sa numero 1 junior warrior ay magsisimula sa sandaling sinindihan ang mga parol ng mga prinsesa. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, Empress Dowager.
Dumating ang matandang ito mula sa Grand Sia para lamang dumalo sa pagdiriwang ng iyong parol, at nagdala ako ng isang espesyal na kaganapan para lamang sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Wei Kang. O, tiyak na kahanga-hangang makita ang kaganapan ni Grandmaster. Tumigil sandali ang Empress Dowager bago ngumiti. Ito ang apprentice ko na 17 pa lang this year. Pero isa na siyang totoo at subok na field apprentice. Partikular na binigyang diin ni Wei Kang ang totoo at sinubukan. Lahat ay natural na tumingin kay Long Shen. Maiintindihan ng sinumang hindi tanga, siya ay gumagawa ng hindi direktang mga akusasyon na si Long Shen ay isang pekeng. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung paano nakuha ang status ng field apprentice ni Long Shen. Maraming tao ang nagdududa sa kanyang tunay na lakas. Si Long Shen ay nagpino ng mga paeldores para makita ng iba ng isang beses lang. Ngunit nangyari yon sa loob ng guild, kaya ang labas ng mundo ay wala pa ring alam tungkol dito. Ang karamihan ng mga tao ay nadama na si Long Shen ay nakalusot lamang at hindi kinakailangang magkaroon ng anumang tunay na kasanayan pagdating sa alchemy. Dahil sa kanyang lumang katayuan bilang isang baldado na nakapaligid sa kanya ng napakatagal at kung gaano siya kabilis bumangon kamakailan, maraming tao ang naghinala na maaaring mayroon siyang malakas na suporta sa likod niya, at ang suportang yon ay malamang na si Grandmaster Yun Chi. Ngunit gaano man kahanga-hanga si Grandmaster Yun Chi, paano niya magagawang field apprentice ang isang lumpo sa loob lamang ng 2 buwan? Isang nakakatuwang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Long Shen nang marinig niya ito. Wala ring sinabi si Yun Chi. Nagpatuloy si Wei Kang, ngayon, hayaan natin ang aking apprentice na magpakita kung paano nagpino ang isang alchemist. Naghiyawan ang karamihan. Ang mga alchemist ay lubos na iginagalang, at karamihan sa mga taong naroroon ay hindi pa nakikita ng personal ang proseso ng pagdadalisay ng mga table tasks. Sila ay napuno ng parehong malaking paggalang at pag-usisa sa propesyon na ito. Ang personal na pagsaksi sa proseso kung saan nabuo ang isang tableta ay talagang isang magandang pagkakataon para sa kanila. Pero sa totoo lang, mas magiging masaya ito. Si Bai Chi ay maaaring kumatawan sa aking Grand Zia's Alchemist Guild. Iniisip ko kung mayroong sinuman mula sa parehong henerasyon sa loob ng Phoenix Cry Alchemist Guild na gustong sumali sa kanya. Napatingin si Wei Kang kay Grandmaster Yun Chi. Mahika, siya ang apprentice mo, ngunit hindi ko apprentice si Long Shen. Kaya ang maliit mong nakatagong hamon ay walang ibig sabihin, walang pakialam na sabi ni Yun Chi. Nang inig ang puso ni Long Shen, ang dahilan ba ay hindi siya kinuha ni Yun Chi bilang isang apprentice na may kaugnayan kay Wei Kang. Naglalaro lang ito, bubuhayin din ito ang mga bagay-bagay dito, kaya hindi ito walang silbi. Pagkatapos ay gumawa si Wei Kang ng isang see-through na bote na talagang may hawak na apoy na kasing laki ng hinlalaki na patuloy na nagniningas. Ang apoy ng hayop na ito ay nagmula sa pangalawang ranggo na magical beast. Ang Flame Leopard. Kung sino man ang manalo ay mabibigyan ng parangal. Si Xia Baichi ay nananabik ding tumingin sa apoy ng hayop na iyon. Sa totoo lang matagal na niya itong gusto, ngunit palaging tumatanggi si Wei Kang na ibigay ito sa kanya. Ang apoy ng hayop na iyon ay nagdulot din ng matinding tukso kay Long Shen. So, anak, gusto mo bang umakyat at maglaro? Maraming tao ang umiiling sa loob sa kung gaano kaalata ang provokasyon. Ang pag-uugali ni Wei Kang ay hindi nababagay sa kanyang katayuan bilang isang grandmaster. Tulad ng hinala nila, si Long Shen ay nakangiti kay Wei Kang bilang pang-aalipusta. Ngunit nakakagulat, naglabas pa rin siya ng isang salita. Mabuti. Si Fatty Yo at ang iba pa ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Kuya Long, anong ginagawa mo? Sa harap ng kakaibang tingin ng lahat, umakyat si Long Shen sa entablado at sinabi kay Xia Baichi. Narinig mo ang iyong Panginoon. Kaya paano ako makikipaglaro sa iyo? Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po.